Naka-live na yan? Ha? Naka-live na. O, naka-live na. Ito yung pindutin mo mamaya. Ha? Wala eh. So na lang ako. Pwedeng tanggalin mo na lang yung ano, laptop. Hello. Okay na? Magandang umaga po sa lahat. Tunay na dakila ang Panginoon. Mga bata dyan sa likod, makinig lang kayo ha. Tayo po'y manalangin. Wala po tayong dahil nasira po yung ating laptop. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin. Na kung saan, Panginoon, ikaw lamang ang magtuturo sa amin, ilalagay mo sa aming puso't isipan ang iyong butihin at makapangyarihang salita. Hayaan mo, Panginoon, ang Santong Espiritu, ang isang patuloy na magturo sa amin, dumaloy sa amin, at magbigay ng kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin, even Lord, sa lahat ng mga nanonood ng programang ito, na sila, Panginoon, mai-comfort, ma-encourage, mabigyan ng pag-asa, Panginoon, sa kanilang mga buhay, at dumaloy ang himala ng pag-asa, kagalingan sa kanilang mga buhay. Salamat ng marami, Panginoon. Idinideklara ko ang iyong kapangyarihan, idinideklara ko ang iyong pag-ibig, idinideklara ko ang kalayaan sa pangalan ni Jesus. I give you the praise, the glory, and the honor in Jesus' mighty name. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang Panginoon ay dakila. Amen. Ang umaga po ito ay ang pag-uusapan po natin that comes from the Holy Spirit. That comes from the Holy Spirit. Ang dila na nanggagaling sa Santong Espiritu. Dalawang klaseng dila ang daigdig. Dahil dila mula sa ating mga katauhan, sa ating pananalita, at yung dila na nanggagaling sa Santong Espiritu. Amen? Ang dila na ating pinag-aaralan ng mga nakaraan, tinuturuan tayo ng Panginoon sa kanyang butin at makapangyarihang salita na magiging aware tayo sa dila natin. Dahil kapag ang dila natin na hindi natin na-control, hindi natin napigilan, siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Siya rin dahilan kung bakit naroon ang mga problema. At ang sabi ng James, ang dila ay apoy. Kaya niyang sunugin yung kapaligiran, kaya niyang sirain ang anumang mga bagay. Pero dito sa ating pag-aaralan, ito po ay magbibigay sa atin ng magandang balita na ang dila na nanggagaling sa Diyos, na kapag ito ay naunawaan natin, ito yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Ito yung magbibigay sa atin ng kasaganaan sa pamamagitan ng ating pananalita na nanggagaling sa Diyos. Kaya basahin ko po yung Acts 1:8. Ang sabi ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes in you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. You will receive power in the Holy Ghost shall come upon you. Mayroon pong katanungan na kapag tayo ba na born again, tinanggap natin si Jesus, dumating ba kaagad ang Holy Spirit o kapangyarihan? May kapangyarihan ba kaagad tayong natanggap? Dito po sa ating paniniwala, kapag si Jesus ang tinanggap natin, tayo po ay nagkaroon ng born again experience, na born again yung spirit natin. Amen? Tapos yung pong gifts ng Holy Spirit, isiparate po yun doon sa gifts na eternal life. Pero yung iba namang naniniwala, puntahan mo muna sila, Mar. Tigilan mo. Ang iba namang mga guro, mga churches na naniniwala
na once na tinanggap mo si Jesus, complete na. Nandyan na lahat. Nandyan ang kapangyarihan. Maaring tuturin po yun. Pero, ang sa atin po, ang eternal life, dito sa ating pag-aaralan, lahat sila ay naniniwala bago magkaroon ng Book of Acts. Pero, mayroon pong isang lugar na sila ay nagsama-sama na bumaba po yung kapangyarihan ng Diyos. At sila po ay nagsasalita ng wika ng galing sa langit. Amen? Basahin ko po yan. Acts chapter 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Naroon sila sa isang lugar. Suddenly, a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Sila po ay napuspos ng isang malakas na tinig. At sila ay nakaramdam ng napakalakas na hangin. At sila po ay napuspos. At nakita nila, they saw that what seemed to be tongues of fire. Na ano po nila na apoy ng kapangyarihan, dila ng kapangyarihan ng Diyos that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amen? Dumating yung Holy Spirit. Noong panahon ng Book of Acts, dumating ang Holy Spirit. Sa atin ba ay darating rin ba ang Holy Spirit? Tulad ng sinasabi ko, nasa atin na lahat. Amen? Yung ating paniniwala ng Holy Spirit nasa sa atin na, nasa sa atin ang kapuspusan ng Holy Spirit. You shall receive power when the Holy Ghost shall come upon you. Ang isang kapangyarihan, kung paano natin malaman na sa atin ang kapangyarihan kapag tayo nagsasalita na ng iba't ibang wika. Tulad ng salita na narinig natin minsan dito, Sikaradiya larabas sukuriya dalarabas sikara darabarahan darabarahay. Amen? Kapag nakapagsalita na po tayo ng ganon, magkakaroon na rin po tayo ng kapangyarihan na mag-pray sa may sakit. Mayroon rin po tayong kapangyarihan na magpalaya sa masamang espiritu. Kasi nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko, isang sign na sa atin ang kapangyarihan ng Holy Spirit kapag tayo nagsasalita ng iba't ibang wika. Amen? Kaya dito po sa ating binasa, na narinig po natin, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Bumaba yung salita ng iba't ibang wika, dila na nanggagaling sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Gaano ba kahalaga ang pagsasalita ng iba't ibang wika? Paano ba natin dumating ito sa ating mga buhay? Amen? Una ko po munang sagutin, paano ito dumating sa ating buhay? Una, tanggapin natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Amen? Pangalawa, hingin natin yung kapuspusan ng Santong Espiritu. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, kung ang anak mo humingi ng tinapay, bibigyan ba niya lang ng alakdan? Kung siya humingi ng bagay, bibigyan ba siya ng mga bagay na masama? Sabi niya, kung ano yung hinihingi natin, kung hinihingi natin ang kapuspusan ng Holy Spirit, ibibigay sa atin yan. Amen? Pero may mga tao, ayaw nila ang kapuspusan ng Holy Spirit. Ayaw nila yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Bakit? Kasi nga po, sabi nila, ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay sa demonyo. Amen? Ayaw nila. Gusto lang nilang normal lang ang kanilang paniniwala. Ako po ay mayroong karanasan sa isang matagal na gawain. Mayroon pong kasamahan na ayaw niya yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Ayaw niyang paniwalaan ang baptism ng Holy Spirit
Kasi nga po ito ay sa demonyo. At kaibigan ko po siya. Habang ako po ay nakakilala sa kanya, habang siya tumatagal, alam niyo po, nagulat po ako, totoo pala, na kapag wala sa iyo ang kapuspusan ng Holy Spirit, kahit ikaw ay mananampalataya, pwede kang mabaliw. Siya po ay nabaliw. Nasira po ang kanyang ulo. Amen? At yung isang kakilala ko rin po, ayaw niya ng baptism ng Holy Spirit, ayaw niya ng salita ng bitabang wika, siya karabariya, barabarahanda. Ano pong nangyari? Yung isang kakilala ko, nagpakamatay. Nagiging normal sila. Kasi nga, habang tayo tumatanggal sa mundong ito, mararanasan ng mga mananampalataya, yung tinatawag na distress. Distress, lalo kapag walang pera. Sa pamilya, makita mo, walang pera, walang pagbabago ang iyong pamilya, na lagi ka naghahanap. Pero alam niyo po, yung sinasabi ng Panginoon sa John 16:33, in this world, you shall have tribulation, but be of good comfort, for I overcome the world. Amen? Ang distress na yan, mararanasan ng tao yan. Kaya nga ang tao ay tumatanda eh. Kasi sa stress, sa sobrang pag-aalala, sa panahon na siya ay dumaan ng maraming pagsubok, ang stress siya rin ang nagbibigay ng pagtanda sa ating mga katawan. Siya rin ang nagbibigay ng sakit. Kaya ang Diyos napakabuti, binigyan niya tayo. Amen? Binigyan niya tayo ng regalo. Regalo po yung baptism ng Holy Spirit. Ulitin ko, ang baptism ng Holy Spirit, ang sabi nila, pwedeng pagtanggap mo kay Jesus, nandyan na sa iyong baptism, exercise mo na lang. Amen? Kasi, ano man ang nakasulat sa Book of Acts, mararanasan din natin lahat yan. Okay, tuloy natin. Dito po sa James, mababasa natin, sabi niya rito sa James 3 verse 3, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Kung ang kabayo, malagyan natin ang kanyang bibig ng tinatawag na, anong tawag nun, Pastor Mar? Rinda. Kung ang bibig ng kabayo, malagyan mo ng rinda, kaya mo patakbo ng kabayo doon sa gusto mong pupuntahan. Tama? Kabayo yun ha? Kahit nung araw, ang kabayo usong-uso, na kapag ang mga sundalo ay dinadalan ng kabayo at nagkakaroon ng panaan, barilan, napakatapang ng kabayo, hindi na siya natatakot mamatay. Kasi nga, hawak nung nakasakay ang kanyang bibig. Ano po ang ibig sabihin yan? Tayo rin po, kung tayo po ay kontrolado ng Holy Spirit, ang ating bibig, kaya rin po nating labanan ang kamatayan, ang distress, ang tribulation sa daigdig na ito. Amen ba? At ang sabi niya rito, ganun din ang pangalawa niyang explanation ni James. Sabi ni James, si James, siya po ay isa sa mga lingkod ng Panginoon. Maring isa siya sa disipulo, maring kapatid siya ni Jesus. Mayroon po siyang paliwanag about law and grace. Hindi siya pure na tulad ni Pablo na pinapaliwanag na sa biyaya lang ng Diyos tayo nangaligtas, sa biyaya lang ng Diyos tayo magkaroon ng kasaganaan, kaunlaran sa buhay. Si James iba. Lagi niyang sinasabi, faith without action is dead. Na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya sa mga sulat ni Santiago, nagkakaroon lagi ng discrepancy o nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang maraming mga believers ni Christ. Dahil kung may pananampalataya ka, dapat ipakita mo ang gawa. Amen? Sa atin po, bilang mananampalataya sa biyaya, kung tayo tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng biyaya at pananampalataya, sumusunod na ang gawa. Amen? Hindi na sumusunod ang masama.
sumusunod na ang gawa na mabuti. Amen po ba? Pero kung tayo man ay nagkamali, tayo po'y naroon pa rin sa tinatawag na ligtas pa rin tayo. Kasi mo, ang ating mga ginagawa, ang ating mga salita, sabi ng Santiago, walang makakapigil sa ating dila. No one can turn the tongue. Ang sabi niya doon. Pero kapag aaralan natin, ang sinasabi ni Santiago na walang makapagpapigil sa dila, ang Diyos lang na lumikha ang makapagpipigil sa ating mga dila. Amen? At ang sabi po niya, ang dila ay apoy. Sabi niya sa 3:5-6, Santiago. Sabi niya, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Ang dila ay mapagmalaki. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Kung titingnan mo, isang napakalaking kagubatan na kaya niyang sunugin sa maliit na apoy. At sabi niya, the tongue is also a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on the fire by hell. Sa dila mo, kapag hindi mo lang control, siya makapagdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, siya rin ang makapagdadala sa iyo doon sa kabilang lugar. Ang iyong dila, kapag hindi mo rin napigilan, dahil mayroong free will na binigay sa atin ng Diyos, ito rin ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Dahil ang sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. Amen? Ang dila at kamatayan ay nanggagaling, death and life are in the power of the tongue. Nasa kapangyarihan ng dila. Ituloy natin. Yun nga po, yung kapangyarihan ng Diyos, kapag nasa atin, tayo po ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Tingnan po natin ang 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Ang sabi ng 1 Corinthians 14, First Corinthians 14, verse 2. 1 Corinthians 14, verse 2. Sabi niya rito, for anyone who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with the Spirit. Sabi niya, ang isang taong nagsasalita ng iba't ibang wika, ay hindi siya nagsasalita sa tao, kundi siya ay nakipag-usap sa Diyos. But He speaks to God. Kapag nagpipray tayo in the Spirit, we are not speaking to you. We are speaking to God. Amen? Sample yung Rabasikarya dala Rabasikara darabarabara handa rabarakia. At ang sabi diyan, ang Espiritu natin nananalangin sa Diyos. Kaya minsan kapag tayo naglalaba, pwede tayo mag-pray in the Spirit. Kung tayo ay nag-iisa, pwede tayo mag-pray in the Spirit, which is speaking in tongues. Okay? Kasi kapag nagsasalita ka ng iba't ibang wika, sabi ng mga kontra bida, katungkol dito, sira na ang ulo mo. Pero hindi nila alam na ito'y nagpapalakas sa ating katawan. Ito ay nagbibigay ng tinatawag na edifies, na-edify ka, na-encourage ka. Okay, tuloy natin. Sa verse 4, sabi sa verse 4, he who speaks in a tongues edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Okay, he who speaks in a tongues edifies himself. Kapag nagsasalita tayo, nagpipray tayo in the Spirit, pinapalakas niya ang ating physical na katawan. Pinalalakas niya ang ating spiritual na katawan. Ang sabi po dito sa Greek,
Ano po yung word na edify? Sa Greek word, the Greek word for edify, gagamitin po natin yung salitang edify. Sabi niya, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who crucifies edifies the church. Edify. What is edify in the Greek? Edify is oikodomio. Oikodomio. Nang ibig sabihin, which translates to build up in a spiritual context. It refers to the act of promoting spiritual growth and strengthening someone's faith. Amen? Kapag ikaw ay nananalangin ng iba't ibang wika, when you pray in the Spirit, ikaw ay nagpo-promote ng spiritual growth. Kapag ako nagpe-pray in tongues sa lugar na ito, kayong nakikinig, lalago ang inyong mga spiritual growth. At ang sabi niya riyan, strengthening someone's faith. Pinalalakas ang inyong mga pananampalataya. May testimony po, nung ako po galing sa isang maliit na church, ang aming pastor laging nagsasalita ng iba't ibang wika, rabasika, rabarabasyanda, rabarakia, rabarabarahanda. For how many years na lagi niyang ginagawa habang kami nakikinig, na-edify, nakaramdam kami ng baptism ng Holy Spirit. Naramdaman namin kami na puspos at doon lumalago yung church. Lahat ng mga mahirap na noon, pinaunlad ng Diyos yung kanilang mga buhay, lahat ng pamilya na nagpapatuloy sa pananampalataya. Na ibig sabihin, may kapangyarihan po ang praying in the Spirit. May kapangyarihan ang speaking in tongues. Okay? Tuloy po natin. Oiko means house. Pinag-usapan natin ngayon ang salitang edify. Edify, pinapalakas. Ang ibig sabihin, oiko means house. Bahay. Parang ganito, church. Bahay. At ang sabi niya rito, domio means to build. To build a house, erect a building, to build up from the foundation, to restore, to rebuild, to repair. Hallelujah. Nang ibig sabihin po, literal, build a house. Pero spiritual, yung sarili natin, kapag nag-speak in tongues tayo, kapag tayo may cancer, kapag tayo may sakit sa puso, at pag lagi tayo nagpe-pray in the Spirit, na-edify, na-repair yung ating mga cell. Pakinig po mabuti sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga viewers. Amen? Nare-repair, pinapagaling ng Diyos ang ating katawan pag tayo ay nag-pray in the Spirit. Kung daraba kisikirian dirabarekin darada kasta karaba rubung daria katusupurimin dara rukumbaya kasikan darabuko. Hindi mo naintindihan, yung spirit mo nagpipray, pero pinapagaling ang yung sakit karamdaman. Bakit? Amen, bakit? Tayo po, ninilikha tayo ng Diyos, mayroon po tayong immune system. Amen? Mayroon po tayong immune system. Ang purpose ng immune system, kapag tayo kumakain ng mga vitamina, masasarap na pagkain, at hindi tayo nagpupuyat, wala tayong bisyo, wala tayong ginagawang against our body, lumalakas yung ating immune system. Amen? Pero kapag na-damage yung immune system natin, tulad ng aking sinabi kanina, na kapag ikaw nagsasalita ng mga negative sa bibig mo, kung ano yung naririnig ng ating immune system. Ang ating immune system are composed of the good cell and the bad cells. The good cells and the bad cells, that is our immune system. Amen? Kapag ang ating immune system ay lumalakas, ibig sabihin na yan, ang ating mga good cells ay malalakas. Amen? Pero kapag tayo nagsasalita na, may sakit yata ako, mahirap lang ako, siguro pagdating ng 40 years old,
ano no, magkakasakit akong ganito kasi sa lahi namin may sakit kami at lagi ka nag-aalala, lagi ka nag-worry. Yung immune system, nagkakaroon siya ng problema. Naglalaban yung good cell at saka yung bad cell. Kapag natatalo ang ating mga good cell, nagpe-create siya ng sakit karamdaman, cancers. Kapag lumalakas, nagkaroon ka ng cancer, yung cancer cells mo, lumalakas doon. Sinisira niya ang mga good cells. Kaya minsan pag pag-pray tayo ng mga may sakit na may cancer, napakatagal, minsan 3 months, 6 months para gumagaling kasi nire-repair yung mga damaged cells. Amen po ba? I believe na naunawaan niyo ito sa lahat ng mga viewers natin kasi napakalaga po ng teaching na ito. Na kapag tayo nagsasalita ng iba't ibang wika, narinig ito ng ating mga good cells. Lumalakas ang ating immune system. Pinag-aralan po ito sa Amerika na kapag ikaw nagpe-pray in the Spirit 1 hour 30 minutes a day, lumalakas ng 35% yung immune system. Amen ba? Lumalakas ang iyong immune system ng 35% at tinatalo niya yung mga negative cells. Amen? Nagkakaroon sila ng body fights itself, the good cell versus the good cells versus the negative cells. Amen? Kapag ang ating buhay napupuya tayo, yung negative cells natin lumalakas. Amen? Kapag maaga tayong natutulog, kumakain ng tama, lumalakas yung ating immune system dahil malakas ang ating good cells. Amen? Kapag ikaw ay laging nag-worry, laging nag-aalala kung paano mangyari isang bagay, nanghihina, lalo kapag lagi ka nakakarinig ng mga negative na balita, nanghihina ang iyong immune system, nanghihina ang iyong good cells. Amen? Pag dumating yung mga viruses ng sakit karamdaman sa iyong katawan, hindi sila nakakalaban, natatalo ang iyong katawan kaya nagkaroon ng sakit ng karamdaman dahil sila ay payatot, sila ay mahina dahil nga sa ating mga pananalita. Pero kapag ang ating mga pananalita ay kontrolado ng Holy Spirit, lagi ka nagsasalita, lagi ka nagpe-pray in the Spirit, nagpe-pray ka ng iba't ibang wika at saka natural, Lord, bless mo po ang aking katawan, bless mo po ang aking simbahan, bless mo po, Panginoon, aking mga kapitbahay, aking mga anak, pinalangin ko po na umunlad, sumagana ang kanilang mga pamumuhay. Yung mga prayers na yun, nagpabigay ng lakas sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi ito gaano naintindihan, lalo na sa napakarami pang mga tao patungkol sa pananampalataya. Dahil ito, kapag ito naintindihan, malalabanan natin ang kahirapan, bagamat ang Diyos ay tumutulong sa atin para sumagana, umunlad ating buhay, pero binigyan tayo ng sarili. Amen? Halimbawa, mayroong oras na panahon na mayroon palang nangyayari sa iyo doon, sa isang lugar, pero ang iyong mga mahal sa buhay, na alam ng spirit to spirit kung may nangyayari, yung anak mo, halimbawa, nandoon sa malang lugar, nagpe-pray siya in the spirit para ikaw ay maligtas doon sa kapahamakan. Kaya napakalaga ng praying in the spirit, praying in tongues. Yung isang pastor, tatagain siya ng kanyang kapitbahay habang siya ay pauwi ng bahay. Pero hindi niya alam ng kanyang asawa ay nagpe-pray in tongues, nagpe-pray in the spirit. Habang siya ay hinahabol ng taga, biglang bumagsak yung may dalang taga at hindi siya nataga. Kasi nga, may nagpe-pray in the spirit. Amen po ba? Kaya bilang mga magulang, nanay, kailangan i-exercise natin ito. Sa mga susunod na linggo, pag-aaralan natin paano matanggap ang baptism ng Holy Spirit at yung tinatawag na speaking in tongues. Okay. To build a house, erect a building, to build up from the foundation, to restore, to rebuild, to repair. Yun po ay revelation ng Panginoon sa ating mga buhay, sa lahat ng mga naaabot ng message na ito, na tuloy-tuloy lang. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 14,
13 to 15. Dito po ako magtatapos. 13 to 15. Ang sabi niya rito sa 13 to 15, 1 Corinthians, for this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says. Kung sino man na nagpipray in the Spirit, kung sino man na nagpipray in tongues, kailangan manalangin siya ng interpretation. Kung ano ang ibig sabihin. Okay? At ang sabi niya rito, what he says, for if I pray in a tongue, my spirit pray, but my mind is unfruitful. So what shall I do? I will pray with my spirit, and I will also pray with the mind. I will sing with my spirit, and I will also sing with the mind. Ito po ang aking kapahayagan. Paano ka magpipray in the Spirit at paano ka magkaroon ng pray of understanding. Dahil under grace na po tayo, kapag tayo nagpipray in the Spirit sa bahay natin, sa church natin, isa lamang po ang ibig sabihin na yan. Amen? Ang meaning po niyan at ang interpretation po niyan ay walang iba ang tinapos na gawa ng Panginoon. Amen? Ang tinapos na gawa ng Panginoon, kung nagpipray in the Spirit ka, kung may sakit ka, salamat Panginoon. Thank you, Jesus, I am healed. Kung nagpipray in the Spirit ka, walang-wala ka, sikarabarabara. Thank you, Lord, you will supply all my needs. Walang negative. Kundi, tayo naniniwala, nung tayo na born again, tinanggap natin si Jesus, lahat ng spiritual blessings ay nakadeposito na sa atin. Kapag nagpipray tayo in the Spirit, tinutulungan natin ang mga bagay to release in the natural, to release in the material, to release in the physical. Kaya yun po ang meaning ng ating praying in the Spirit. Kung tayo po, ang interpretation lamang po yan, nasa ilalim ng finished works of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Mar. Hallelujah. Naunawaan po ba natin? Hallelujah. Kaya ngayon po ako po yung mananalangin sa lahat ng mga viewers, sa lahat sa atin narito, kasama na yung mga bata. Okay? Panginoon, maraming salamat. Sa oras nito, maaaring hindi pa kilala at tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon sa iyong puso. Maaaring ikaw hindi pa na born again at ito ang pagkakataon na narinig mo ang pangangaral na ito. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, sumunod ka lamang sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyong banal na dugo. Maraming salamat sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Salamat ng aking pangalan ay nasulat mo na sa aklat ng buhay sa langit. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ipanalangin ko po ang mga may sakit. Sa panahon po natin ngayon ay napakaraming may sakit. Maraming problema. Amen. Kahirapan nandyan dahil maraming tayong gastusin. Minsan mas marami ang gastos kaysa puwapasok. Kaya kailangan natin talaga God's divine intervention. Kaya sa oras nito, Lord, ako yung mananalangin sa lahat ng mga may sakit. Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat. Patuloy ko kung dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga may sakit na naaabot ng pangangaral na ito. Sa lahat ng mga may sakit sa oras nito, I pray for you in the name of Jesus. I rebuke sickness and disease. Sickness get out over the bodies of the believers right now in Jesus' name. Kahit hindi pa siya mananampalataya, sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang sakit karamdaman na umalis sa katawan. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka, cancer, heart problem, kidney problem, diabetes, arthritis, whatever kinds of sickness and disease, I curse sickness and disease. I command you to die in the physical bodies of God's people. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Sinasalita ko, diniklara ko ang kagalingan
sa araw na ito na dumaloy, Panginoon, sa lahat na mga may sakit na nakarinig ng salitang ito dahil ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasalamatan ka namin sa umagang ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming source of life, source of miracles, source of everything. You are our shepherd in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.